Ang pagiging usher ay hindi lamang simpleng tagabati o tagapanatili ng kaayusan sa loob ng church. Ang pagiging usher ay tungkol sa paglikha ng isang atmosphere kung saan may encounter ng mga tao ang Diyos. Ang isang usher ay maaaring ang unang taong makikita ng isang bisita at kung minsan ay ang unang nagpapahayag ng pag-ibig ni Kristo na kanilang mararanasan sa loob ng church. Ang pamagat po ng pag-aaralan natin ngayon ay Committed Ushers Care. Doon po sa Book of Mark chapter 10 verse 45, yung unang bahagi, nakasulat po, "For the Son of Man did not come to be served, but to serve." Let's go to point number 1. Commit yourself completely. Sa Romans chapter 12 verse 1b, nakasulat po, "Offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship." Ang tunay po na commitment at dedication ay nangangahulugang binibigyan natin ng Diyos ng higit pa sa ating labis na oras. Ibinibigay natin sa Kanya ang ating time, talent, and treasure. Iniaalay natin sa Kanya ang ating lakas, ang ating mga desires, at buong pagkatao para mapaglingkuran Siya. Ngayon ang tanong, talaga bang iniaalay ko ang aking sarili sa ushering ministry? O naglilingkod lamang ako kung kailan ito maginhawa o madali para sa akin? You see, commitment begins when convenience ends. So, maging tapat po tayo sa ating assigned schedule. Maganda po tayo spiritually bago maglingkod. Ibigay po natin ang ating best effort kahit tila maliit lang ang gawain. Igalang at tuparin po natin ang ating pangako kahit walang nakakapansin. Point number 2, act with love. 1 Corinthians chapter 16 verse 14 says, "Do everything in love." Ang ministry po ng ushering ay dapat makita sa pamamagitan po ng pag-ibig. Ang pag-ibig ang puso ng paglilingkod. Maaaring malimutan ng mga tao ang ating sinabi, ngunit madalas natatandaan nila kung paano natin sila tinanggap at tinrato. Ang isa pong tunay na pagngiti, magalang na pagbati, matyagang pagtulong at compassionate heart ay maaaring magpakita sa kanila ng pag-ibig ni Jesus. So ang question po ay ito, kapag ako ba ang bumabati sa mga tao, nararamdaman kaya nila ang pag-ibig ni Kristo? Ang pinakamaganda pong pagbati ay hindi lamang naririnig, kundi nadarama rin. So, batiin po natin ang mga mananambahan ng mayroong genuine na ngiti sa ating mga labi. Habaan po natin ang ating pasensya sa mga mahirap na situations. Tulungan po natin ang mga bisita upang maging komportable sila. At wag po nating hayaang maghari ang inis sa ating ugali. Point number 3, remain faithful. Galatians chapter 6 verse 9a declares, "Let us not become weary in doing good." May mga panahong makakaramdam tayo ng pagod, kawalan ng pagpapahalaga o panghihina ng loob. Ngunit ang ministry ay hindi po binubuhay ng ating emotion. Ito po ay pinapanatili ng ating katapatan sa Diyos. Nakikita po ng Diyos ang bawat pagdating ng mananambahan, ang bawat inihandang upuan, ang bawat pagbubukas ng pinto, at ang bawat tahimik na paglilingkod. Now, ang question na dapat po nating sagutin ay ito, mananatili ba akong tapat kahit walang nakakapansin o nagpapasalamat sa aking paglilingkod? Ito po ay isang mabigat na tanong tungkol sa tunay na layunin ng iyong puso at sa iyong katapatan. Ang katapatan ay ang patuloy na paglilingkod kahit walang natatanggap na pagkilala. So, mapagod man po tayo, huwag po tayong sumuko. Magpalakasan po tayo ng loob at magtulungan. Manatili po tayong maaasahan at magpatuloy po tayo sa paglilingkod kahit walang nakakapansin. Point number 4, encourage others. 1 Thessalonians chapter 5 verse 11a says, "Therefore, encourage one another and build each other up." Ang isang usher ay hindi lamang po taga-welcome ng mga tao sa church, kundi tagapagpalakas din ng kanilang loob. Ang ushering ministry ay mas nagiging matibay kapag nagpapalakasan ng loob at nagtutulungan ng bawat isa, sa halip na nagpapagalingan. Ang pagkakaisa ng mga ushers ay mahalaga sa bawat pagsamba. Tinutulungan nila ang mga tao na madama o ma-experience ang presence at pag-ibig ng Diyos. So tanungin mo yung sarili, tumutulong ba ako sa pagbuo at pagpapalakas ng pagkakaisa ng mga ushers? Ang isang matibay na ministry ay tinatayo ng mga lingkod na nagtutulungan at nagpapalakasan sa isa't isa. Kaya palakasin po natin ang loob ng ating kapwa usher. Iwasan po natin ang chismis at walang kwentang pamumuna.
Tulungan po natin ang sinumang nahihirapan. Pahalagan po natin ang mga naiambag ng ibang manggagawa sa ministry at magtulungan po tayo bilang isang team para sa kaluwalhatian ng ating Diyos. A committed usher in an ushering ministry is a ministry of love and care. So always remember po, commit yourself completely, act with love, remain faithful, encourage others. Palakasin po natin ang bawat isa at patibayin po natin ang ating pagkakaisa. Hindi po kailangan ng church ang ushers na ang hangad ay position lamang. Ang kailangan po ng church ng Panginoong Hesus ay mga ushers na mayroong pusong naglilingkod at nagmamalasakit sa kapwa. Ang isa pong usher ay hindi lamang taga-salubong at taga-bati sa mga pumapasok sa church. Tinutulungan din po niyang ihanda ang mga puso ng mga tao para makatagpo ang Diyos. Nawa po may naunawaan po tayo sa ating maikling pag-aaral. Sa Diyos po ang papuri. God bless us all. Maraming salamat po.